Yes, bro. Mapagpalang Elohim, Elohim ng aming mga ninuno, Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Aba, sa hapong ito, sa oras na ito, Aba, kami po ay muling tipon para sa pag-aaral na sa hapong ito, sa araw na ito. Niling po namin, Aba, na patnubayan mo ang aming pag-aaral nang sa ganun po, Aba, ang darating na mga pag-uunawa ay mula sa iyo at ito ay magiging makakatulong sa bawat isa na magbabahagi sa aming mga kamag-anak, mga relatives, mga kaibigan upang ang iyong banal na salita ay maihatid po sa mga tao na nagnanais na masunod ang kalooban mo. At Aba, bago sa lahat na namin sisimulan, kami po ay nakikiusap sa iyo na papatawarin mo ang aming pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang sa gawa man, sa isip, sa salita. Wala po kaming magagawa kung hindi po kami nimo tutulungan, Aba. Kaya iniling po namin na patawarin mo po ang aming pagkakasala upang ang divine wisdom ay makaka-penetrate po sa bawat isa na nandito. Nawa po, Aba, ang iyong patnubay mula sa pagsimula nito hanggang sa pagkatapos. Ikaw po ang mangusap at ang kapayapaan at ang pag-ibig siyang babalot sa aming kalagitnaan, sa aming pag-uusap. Ang lahat ng ito aming hinihiling sa iyo, sa nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. 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 Okay? Amen. Verse 1 ng chapter 15 hanggang sa verse 41. Tama po, 15 and 16. So 15 muna tayo. Yes, bro. May dumating doon sa ilang taong mula sa Judea at nagtuturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo magpatuli ayon sa kaugalian na itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito may labis na ikinigagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, palugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila Pablo ang lahat ng ginawa ng Elohim sa pamagitan nila. Ngunit, tumayo naman ang ilang mga mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusan tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintil na sumampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Elohim upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil.
At sila naman ay sumampalataya. Ang Elohim ay nakakasaliksik ng puso ng nagpatutuo na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin ng ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Isa ang pagtingin ng Elohim sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Messiah Yahawashi. Bakit ba marunong pa kayo sa Elohim? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi kayan dalhin ng ating mga ninuno? At hindi rin natin kayang pasanin. Sumampalataya tayo at naligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Messiah Yahawashi. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig silang habang isinalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Elohim sa mga hintil sa pamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isilaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Elohim sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito'y babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang mga pagkaguho upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Elohim. At lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Ganon ang sinabi ng Yahweh na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Elohim. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan. Huwag makiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Sapagkat mula pa noon, nung unang panahon, ang kautusan ni Moses ay nabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Okay? Dito mga kapatid, sa verse 1, ang sabi may dumating doon sa ilang taong mula sa Judea at nagtuturo sa mga kapatid na kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian na itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ang katuroang ito, ating makikita, ating maaanalisa, ang posibleng naging sitwasyon, ang dumating na mga tao, pwede itong sila ay mga messianic na rin, ngunit dala-dala pa rin nila yung sistema ng pagiging parasyo. At pwede rin na ito ay mga parasyo. Pwedeng ganun. So, ang problema dito, walang problema sa pagpapatuli. Dahil talagang ito ay kaugaliang itinuturo ni Moses. Nasa Torah po ito. Ang problema po dito sa verse 1, ang pinagtutulan ni Pablo at ni Bernabe, ang katagang hindi kayo maliligtas kung hindi kayo magpatuli. Ito yung tinutulan. Dahil ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagpapatuli. Ang kaligtasan ay ibinigay ng Elohim sa pananampalataya. At kung ikaw ay may pananampalataya, saka ka magpapatuli. Palatandaan na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya't ikay nagpatuli. Ganun po yung nakita kong maging mga rason or naging rason, naging kadahilanan, kaya tinutulan ni na Pablo. Dahil talaga namang hindi tama na magpatuli ka para ka maligtas. Hindi po yun. Dahil lumalabas tuloy na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagpapatuli. Hindi po yun. Dahil kung titingnan po natin, mula sa simula pa lang,
nung isinagawa ang Passover, ang Pasko doon sa Ehipto, lahat ng naligtas po doon ay yung sumama sa mga Israelita na pumasok sa kanilang bahay, yung napahiran ng dugo. Alam po natin kung ating iaanalisa, hindi po tuli lahat ng tao, ngunit sila ay naliligtas dahil sila po ay naniniwala na ililigtas sa Elohim kung sila ay papasok doon sa bahay na namarkahan ng dugo. At alam po natin, mayroong mga hintel na nakapasok po doon at naligtas. At base sa pagkakaalam ko, ang tanging tribo na nakakapagpatuloy sa pagpapatuli ng tuli na practice sa kanilang angkan ay ang Libita. So, iniligtas ni Elohim ang lahat na ang angkan ni Israel, seed of Abraham, hindi sa pamamagitan ng pagkatuli, ngunit sila ay iniligtas dahil sa kanilang pananampalataya na ang Elohim ay magliligtas sa kanila at ang patunay na sila ay nanampalataya na ililigtas, sila ay pumasok sa bahay doon sa mga bahay na namarkahan ng dugo ang kanilang pintuan. So, ang mali dito, hindi ang pagpapatuli, kundi yung rason kung ba't ka magpapatuli. Tama po ba? Tama po. Tama po. So, ang mali, hindi po mali yung pagpapatuli. Hindi ibig sabihin na sinabi at tinutulan ni na Pablo, tutol na sila sa tuli. Hindi po. Ang tutol po sila doon sa rason kung ba't ka magpapatuli. Yun po ang mali. Yun po ang assessment ko sa pagtingin ko sa talata na ito. Verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. So yun na nga, nagkakaroon ng pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid na taga Antioquia upang ang sularining ito ay isang guni sa mga apostol at pinuno ng Kehela or assembly or iglesia. Yeah. Ang pangyayaring ito doon nagaganap sa Antioquia. At dahil tinutulan ni na Pablo at ni na Bernabe, napagdesisyonan, hindi sa argue nila, hindi na settle, ang naging pa siya, punta sila sa Jerusalem upang ikonsulta sa mga pinuno ng mga apostoles. Verse 3, isinugo nga sila ng assembly at pagdaan nila sa Phoenicia, Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintel ang nahikayat sa pananampalataya. Ito may labis na ikinagagalak ng mga kapatid. So, dinaanan po nila yung Phoenicia at saka Samaria. At ang Samaria po, ito po yung capital city ng Northern Kingdom of Israel. At maraming mga mananampalataya dito kasi mayroong isang Samaritan woman na nasabihan talaga ng Misaya na siya ay Misaya, nasa Juan sa John chapter 4. So, ang binalitaan na dito, yung mga kapatid na mga Israelita or mga mananampalataya. So, dumaan sila siguro, possible, mga synagogue ang dinaanan nila. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol at ng mga pinuno at ng buong assembly, ang buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Elohim sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mga mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utosang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintel na sumasampalataya. So dito, nung inihayag na ng mga apostol yung mga nagaganap, inihayag ni na Pedro at Bernabe yung mga kaganapan nung sila ay nasa Antioquia or sang dako man sila na naglalahad sa salita ng Elohim, kanilang inilalahad ang mga kamanghamanghang pangyayari. Ngunit, siguro sabi ng mga Pariseo ito na naging member na rin, na posibleng member nga itong mga taong to na dala-dala pa rin nila yung pamamaraan or kanilang concept ng pananampalataya. Sabi nila, siguro ganito siguro, wag mo, hindi wala tayong pakialam sa milagro-milagro nyo. Basta't importante, kailangan tuliin ang mga hintil na yan upang sila ay maligtas. Yun po ang naging posibleng nangyayari. At kung ating i-analisa,
ang nakikita natin dito, mayroong dalawang application sa Torah ang nakikita natin. Ano po ito? Parehas po sila sa Torah. Sumusunod. Pareha po itong nagtotora. Ngunit magkaiba po ang kanilang application. Tama po ba? Kasi itong mga Orthodox or sabihin na nating Pharisee ay mga Torah din ang sinusunod. Ngunit ang Messianic din ganun din. Pero mayroon tayong napapansin na magkakaibang aplikasyon. Ano ang pagkakaiba sa dalawang ito na nakikita po ninyo? Kasi itong Pharisee na ito, posible na ito ay mga sumasapi na sa pananampalataya sa Messiah. Pero magkaiba pa rin yung kanilang pamamaraan sa pag-aplika sa Torah. So sino po ang makapagbigay ng point of makapagbigay ng view, ano ang pagkakaiba nila dito? Pareha sila Messianic. Pareha sila nag-Torah. Ano ang posibleng pagkakaiba? Principle of Tuli. Ang ano po dito, isa yan. Pero sabi dito, mga hintil ay kailangang kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintil na sumasampalataya. So, hindi lang tuli. So, mayroong pagkakaiba talaga dito sa dalawang magkasama na nanampalataya sa Messiah, pero sino po makakapagbigay ng pagkakaiba? Yung Messianic na yung mga grupo kasi parehas to Messianic eh. Parehas nag-Torah. Ang ano po dito, tingnan natin kung ano ang kanilang pagkakaiba. Kasi mayroong argue na nangyayari. So, ano ang Parang pagkakaiba bro, sa tingin mo? sumunod Sa tingin muna mo? bago manampalataya. Tapos yung isa, manampalataya muna bago sumunod. Yun ba yun? Yan. Doon sa isa, mananampalataya ka muna bago ka magpatuli. Samantala sa kabila, una tuli bago ka mananampalataya. Yun. At may napapansin pa tayo. Yun ang na pinakabuuhang nangyayari sa tuli. Yun ang nila. Yun ang pagkakaiba. Kasi sa kabila, kailangang manampalataya ka muna bago ka magpatuli. So, ibig sabihin, sa kabila, gawin mo yung pagpapatuli kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Ama. So, ibig sabihin, malinaw na sa iyo ba ang rason kung ba't ka magpapatuli? Yun ang nila. At hindi para ikaw ay maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na at palatandaan ang tuli sa mga niligtas. Pwedeng maging ganon. At ang isa ko napapansin dito, yung group of Pharisee na sumasapi sa pananampalatayang Messianic ay mayroon po silang kaugalian na force implement sa Torah. Yung pag-force ba na utusan o kailangan utusan na utusan. Sabi dito, ngunit tumayo naman sila ang ilang mga mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Parasiyo. At kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintil na sumampalataya. So, kung ating mapapansin, mayroong force, mayroong lang mandato. Ay kailangan tumupad yan sa kautusan kung mananampalataya. Ngunit kung ating titingnan ang kabuuhan ng grupo ng mga apostol talaga, malinaw dito na kailangang hindi i-force ang mga hintil or mga hindi Hudyo kung sila ay mga aanib sa panampalataya. Baga, kailangang gawin nila ang mga bagay na nasa kautusan sa talagang kalooban nila. Kasi iba po yung utusan at iba po yung ginagawa mo
ang kautusan at iba po yung inuutusan ka na gawin mo yung kautusan. Tama po ba? Tama po. So, mga kapatid, ito po yung rason na nakikita ko dito. Kaya ako ang napapansin nyo, wala po akong force, hindi po ako kailangan sundin nila. Kailangan sundin ito. Kasi nung naaraanan ko po ito, sabi ko, hindi pala force implement ang Torah sa Messianic na pananampalataya. Kumbaga, lahat gawin natin sa ngalan ng Misaya. Okay. Yung sinabi ba na gawin nyo lahat ng bagay sa pamagitan ng pangalan ko. Ano ba ang pangalan ng Misaya? Siya ay ang living Torah. Ano ba ang Torah? Pag-ibig. So gawin natin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Kaya gawin natin ang Torah dahil yan ay pag-ibig. Gawin din natin dahil tayo ay umiibig. So ang punto ng mga Messianic dito, ang lahat ng kautusan na maituro or mailahad or maibahagi ay hindi iutos, kundi ibahagi at hindi natin gobernuhan ba yung tao na gawin mo to. Hindi. Kailangan gawin niya sa kusang loob niya na gawin niya yan upang maging makita at matanaw natin na siya ay gumagawa dahil siya ay umiibig sa Ama. So ang part kung ating titingnan ang kabuuan ng ang duty ng apostol dito is ilahad kung ano ang balita, kung ano yung salita. At kung ito ay makarating na sa mga tao, mga hintil, or sino man, kung mayroong karagdagang hindi malinaw, kung sila ay magtatanong, ang karapatan lang ng apostolis, kung sa aking paningin, ay sabihin, ito yung gusto, ito yung dapat gawin. Pero hindi po nagsasabi ang apostol na kailangan nyo itong gawin. Hindi ba inuobliga ang tao, kundi ang tao ang siyang nagdesisyon kung nauunawaan niya ang pag-ibig ng Ama, siya na ang mag-uubliga sa kanyang sarili dahil siya ay umiibig sa Ama. Nakuha nyo na, no? Yun ang sa akin. Pero kayo po, kung ano yung nyo dito. Tama bro, kusang loob dapat. Malinaw, bro. So tuloy tayo. Verse 6. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatandang mga namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Naging suliranin nga ito eh. Kasi ang papansinin natin, nasa sa isang grupo sila ba? Tapos parehas nagtora, parehas may pananampalataya sa Misaya. Ngunit hindi sila magkakasundo doon sa application, which is yun din ang nangyayari ngayon. Sa nakikita ko, kahit dito po sa atin, mayroon pong gusto na force implement, mayroon ding ganun, ganyan. So, ang sa akin, gusto kong sa workshop na ito, gusto kong sabihin sa lahat, makarating at marinig man ito ng ibang wala dito, na yung ating pamamaraan sa sa Torah ay inano ko po, nakabase po sa Messianic na mula sa mga apostoles, na hindi po inuobliga ang tao, kundi ang tao pag siya yung nakakaunawa, nasa kanya ang bola kung ano ang gagawin niya o nasa sa kanya ang desisyon. So ganun po. Kasi dati pa po naging suliranin po ang ganitong estilo kasi may iba mga ay di bro, kaya nasusulat yan, gawin natin. May mga ganyan. Gawin mo dyan sa buhay mo, huwag mong ipagawa sa iba. Kumbaga, ang punto ko dito at ang punto sa nakikita ko sa ano tayo sa bawat isa. Obligahin natin yung nasundin yung Torah sa sarili natin. Kung gusto man tayong
gumagawa yung ating kapatid, ipapakita natin. At yung kapatid naman natin, kung nakitang magtatanong yan, sabihin mo na ganito yung ginagawa ko, pero wag mong i-force dahil magkaiba po ang sitwasyon natin. Yung iba nakakapagsabat, yung iba hindi. Dahil hindi tayo magkaparehas ang sitwasyon. Ngunit hindi na rin yan basihan na ikaw ay husgahan sa Elohim dahil hindi yan basihan, kundi ang basihan po yung puso natin at yung application natin. Kumbaga, si Abba talaga ang mag-evaluate. Kaso nga lang is ang tao ngayon mahilig mag-evaluate tapos niya evaluate, yun na siya mag-judge. Verse 7, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo noong nakaraang araw, hinirang ako ng Elohim upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya. So, ang pinupunto ni Pedro dito, which is yung pangyayari doon kay Cornelio. Kasi yun ang ating nakikita na kababago lang na ating nababasa sa nadaanan nating pag-aaral. So, mismong si Pedro ay nagpapatotoo na. Verse 8, ang Elohim na nakakasaliksik ng mga puso ng mga nagpatotoo na sila ay tinatanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu na banal. So, sabi ni Pablo, nakakasaliksik ang Elohim at pinatunayan ng Elohim nung ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu sa kanila. Gaya din sa atin, sabi ni Pablo. So, verse 9, ito yung pinakapunto, sabi ni Pablo, isa ang pagtingin ng Elohim sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat sila'y nananalig kay Messiah Yahushua. So, makita natin dito na nililinis ng Elohim ang kanilang mga puso sapagkat sila'y nananalig sa Messiah. At iisa ang pagtingin ng Aba. Kung mananalig, parehas po ang pagtingin ng Elohim. Kahit ikaw anong lahi ka, kung ikaw ay nananalig sa Messiah, doon ka nakakapantay sa isang Hebreo. Dahil hindi na basihan ang dugo, kundi ang basihan ay ang pananampalataya. Aanhin mo man, ikaw ay dugo ni Abraham, nito wala ka namang pananampalataya. Katulad ng mga Pariseo, Eskriba. Sabi nga ni, totoo, mga anak kayo ni Abraham, pero kaya naman ni Elohim gumawa gawing ang mga batong ito ay gawing anak ni Abraham. So, ang basihan na dito, yung pananampalataya. At alam natin yung pananampalataya na may gawa. So, ang sabi ni Pablo dito, kasi tingnan natin, Pedro, napikon yata si Pedro, sabi niya, bakit ba marunong pa kayo sa Elohim? Kasi kung balikan natin, ang punto talaga ng mga Parisiyong na sa kanila, naging kaabi na nila, ay talagang iba. Kaya sabi niya, sinabihan ni Pedro, bakit ba marunong pa kayo sa Elohim? Yun na nga. Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi naman kayang dalhin ng mga ninuno natin at hindi rin natin kayang pasanin? Bakit iaatang yung mga pasanin? Which is, yung pasanin na yun, hindi po yun ang origin or ang pure Torah, kundi yun po ay ang pananampalataya or mga katuruan na may halong libadura. Yun po yun. Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob na pinagkaloob
Messiah Yahawashai. Dahil sa grasya, yun ang paliwanag ni Pablo. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Elohim sa mga hintil sa pamamagitan nila. So nanahimik ang mga Swail na mga Messianic, mga arrogante, nanahimik dahil sa sinabihan sila ni Apostol Pedro. Verse 13, pagkatapos si Santiago naman ang nagsasalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. So, dito, kung i-analisa natin, yung ang pinuno ng apostoles is naging dalawa. Or pwede sabihin natin, hindi naman actually sinabi na si Pedro, si Pedro may mabasa tayo, pero si Santiago wala. Pero kung atin pong titingnan, dahil sila pong dalawa yung nagsasalita at kung nasa itaas na verse, ang sinabi dalhin natin doon upang isaayos, isangguni sa mga pinuno ng mga apostol. So itong dalawa ang nagpapakita ng katangiang pinuno dahil sila itong nagsasalita. Katatapos lamang sa verse 14, katatapos lamang sinalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Elohim sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumasang-ayon sa ipinaghayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Elohim, ang Yahweh. So, hindi po sinabi dito sa propesya na kinukot ni Apostol Jacob or James. Hindi po sinasabi upang sumampalataya ang lahat ng Israelita, lahat ng tao, lahat ng bayan, lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. So, kung ito pong bansa na translation, kung pupunta po tayo sa Hebreo, ito po yung Goyim. At ang Goyim na salita, ito po yung tinatranslate na Gentiles. Tama po ba, Sis Ann? Yes, bro. At verse 13, 14. Okay, 16. Sapagkat nito ay babalik at muling itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon sa kanyang pagkaguho upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Yahweh at ang lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Ganun ang sinabi ng Elohim na makapangyarihang ng mga nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Yan po ang sinasabi. Verse 18. Ganun ang sinabi na verse 19, kaya't ang pasya ko ay huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Elohim. So, nagdesisyon ang mga apostoles na huwag gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Elohim. Which is, ang pinupunto dito na pinapaobliga muna sa kailangan magawa mo ito upang ikaw ay maging member. Kailangan mong matuli upang ikaw ay katanggap-tanggap sa amin. Yun ay sinabi ni Jacob, Apostol Jacob, na huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Elohim. So, lapit ka, maniwala ka, tapos kung ikaw ay nandun na at nakikinig sa salita, kung ikaw ay dahil sa iyong pakikinig, nagkakaroon ka ng idea o nagkakaroon ka ng
knowledge at yun ay isasagawa mo kung ikaw ay tunay na may pananampalataya sa Ama. Yun ang pinupunto. Sa halip, sulatan natin sila at sabihin huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan. Huwag makiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at huwag kakain ng dugo. Sapagkat mula noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. So, kung titingnan natin, ang kabuuhan ng mga katuruan na nasa kasulatan ni Moses is huwag kakain ng mga nahandog sa Diyos-Diyusan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na nabigti, at huwag kakain ng dugo. Yun ay nasa Torah. So, ang pinunto niya dito na hindi ito mahirap nilang maunawaan dahil ang mga hintil, pag sila'y dadalo sa sinagog, kung tatanggipin sila at sila'y makikiisa doon sa pagsamba, bawat Sabat, hindi na ito nila mahirap unawain dahil bawat Sabat, ang kautusan ni Moses ay binabasa sa lahat ng sinagoga sa mga bayan. So, yan po. May magtatanong po o may magustong hindi ako natumbok na verse or hindi ko nabigyan ng ng kapaliwanagan o kayo po ay po diyan ng idea, pwede po kayo magsalita at kung hindi po malinaw para sa inyo, magtanong po kayo at atin pong pagsaluhan. May mga tanong po ba mga kapatid? So, namoy pangutana. Sisan. Bro, malinaw sa akin, bro. Pasig ka ni sila, ni hilom-hilom niya. Signa mo Wala yung kuandra, may iksoon. Sislan, may nagumon. tanong ka? Basig O, na may nagumon dapat sa inyong ka, sis? galamhan. Sulata ka na o ipadagi dayon. Maliwanag po, bro, sis. Basig na mayroon po kayong ibang nakitang idea. May nakita po kayo na hindi ko na anuhan dyan. Mayroon po kayong dyan, pagkaunawa. Yan po ninyo. Sharing po ito. Workshop po ito para sa Melekang laki, Feliz na Marti, Vek na
Hmm. Malinaw yata sa lahat, bro. Linaw ra? Kay ato yung klarohan mo yung kay basig tagam na kuha ng on good niya inagkahuman na day mo glibog. Walay naglibog. Wala, bro. Understood man. Ah. Okay. Padayon ta. Proceed tayo sa chapter verse 22. Kaya't minabuti ng mga apostol at ng buong mga pinuno ng iglesia at na pumili ng ilang sa kanila upang suguin sa Antokya kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintel sa Antokya, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit na hindi namin sila inuutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Misaya Yahawasyay. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin at ng Espiritong Banal na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan ng dugo at hayop na nabigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam. Verse 30. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antokya, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuturo sa mga kapatid na nakapagpalakas ng kanilang loob at nakakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon, pagkatapos sila'y bumalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili naman si Pablo at Bernabe sa Antokya at kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ng salita ng Misaya or ng Elohim. Sino ang magpapaliwanag? Yung mag-interpret una.
Di lagi ni sila maningog lagi. Sis Ann. Ikaw na naman, Sis Ann. Bro, pasensya ka na. Nasaan ako? Nagdadrive ako. Susunduin ko yung anak ko. Sislan! Kat. Ikaw na naman. Tatahimik nyo. Nakakabingi ba ang katahimikan, bro? Nasa work, hindi makabulong. Sino si Kat? Sino si Kat Brand? Kasi po muna ako. Okay ra mo dira. Bro, nasa work Oh. yan si Silvira kaya tahimik. Sino yan si Kat Brand? Siya yan? Hindi. Si Siskat. US yata si Siskat. Pasensya na So, bro ah. Sinusundo ko ako lang pa yung rin. anak ko. Okay. Baka sabihin ba na puro man si Bro Rowe. Kanya pang mga idea lahat. Wala namang sa amin. Workshop naman to. Sislan, may dadagdag ka sis or Ano sis, yun nga, dun po sa verse 22 bro, napagkasunduan ng mga mananampalataya kasama mga apostol na magpadala na lang sila ng sulat sa mga hintil na nananampalataya na kasi nagkaroon din po kasi ng parang pag hindi pagkakaunawaan, nababagabag sila sa mga katuruan ng mga naisugon na po yata din sa Syria at sa Cilicia. Kaya nung matanggap ng mga mananampalataya ang liham ng mga apostol, ayun, natuwa naman po sila. Yun po. Yun po bro. Sige. So, nung matapos po yung pag-uusap nila doon sa Jerusalem, ang nangyari, sumulat nga itong mga apostol para doon sa mga kapatiran sa Antioquia. At kung ating nababasa kanina, mayroon pong sinasabi na nabalitaan namin kayo ginugulo ng mga taong sabi, inutusan namin, ngunit hindi naman. At ang nagdala sa liham ay si Judas at saka si Silas para hindi maging bias ba na sabihin ng mga taong nandoon. Tapos ang sulat pabor sa kay Bernabe at sa kay Pablo, kaya ang nagdala iba kahit kasama sila papunta roon upang makita ba na hindi baka sabihin na ay ano man yan, sila lang naman ang gumagawa niyan, kaya nagpadala talaga ng dalawa
hindi isa yung pinadala, dalawa kasi yun ang magpapatotoo at based sa Torah, dalawa ang qualify na maging magpapatotoo sa mga sinasabi. Kaya dalawa po yung isinusugo. Pinasamahan sina Bernabe at si Pablo para doon at yun na nga ang sinusulat doon ay pumabor kay Pablo at Silas yung liham ng mga apostoles na mula sa Jerusalem para sa mga mananampalataya doon na mga taga-Antioquia. At pag napapansin natin dito, mayroon ng termino na nakalagay sa pangalan ni Silas at saka Judas. Sila ay tinatawag na mga propeta rin. Ngunit alam po natin na yan ay termino kasi dalawa po kasi ang kahulugan ng propeta. Pwedeng may propeta na yung talagang nire-rebel, pero dito naman sa itaas nung sila ay galing sa Jerusalem, wala namang nakatitulo dito na sila ay propeta. Pagdating po nun dito sa liham, matapos po babasa ang liham, dito na po lumitaw ang pangalang propeta. Pero hindi po ito katulad ng propeta nila Isaias at Jeremias, yung mga propeta ni Daniel. Sila po ay posibleng naging termino po ito na kahit po si Pablo tinatawag na propeta, pero hindi po ito propeta na kagaya nila Jeremias. Yun po ang assessment po dito. Tapos nilang maihatid ang liham, nagalak ang mga kapatiran doon, tapos natili sila ng ilang ron, tapos bumalik na naman sila. At nagpatuloy na namamahagi ng salita sina Pablo at saka si Bernabe. So, mayroon po tanong? Kapatid, tanong or hindi malinaw dyan? Bro, malinaw po. Okay, malinaw. Tuloy tayo. Opo. Verse 36, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Elohim at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan at tinawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinasama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas, sila'y umalis matapos ipinalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Elohim. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia, pinatatag ang mga iglesia. So, sa nangyari dito, nakapagdesisyon si Pablo or nasa ideya ni Pablo na balikan yung mga nadaanan nilang synagogue sa mga nababasang lugar kung saan nadaanan nila at napangaralan o nabahagian ng salita. Ngunit ang gusto ni Silas ay isama itong si Juan. Itong si Juan Marcos, mababasa natin sa nakaraang chapter doon sa I think mga chapter 12 at chapter 13. Kasama nila ito sa nung unan nilang pagpunta doon sa lugar ng Antioquia yata, or nung una sila nag-ministry. Pero hindi tumuloy
naghiwalay. Ngayon, nais ni Bernabe na isama itong si Juan Marcos. Base din sa mga komentary na naalalaman ko, itong Juan Marcos na nandito ay ito yung sumusulat sa Book of Mark. Itong Juan Marcos na to. So, pero hindi po ako sigurado, pero yan po yung nababasa ko sa mga komentary. So, dating dito sa isyong ito, ayaw ni Pablo na sumama kasama si Marcos dahil ito'y humiwalay at hindi nila kasama sa kanilang ano talaga. So, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Pablo at si Bernabe. At pinili ni Bernabe na isama si Marcos at umalis sila papuntang Cyprus. At isinama naman ni Pablo si Silas, sila ay umalis matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga assembly. So, ang naging nangyari, ang pinagpatuloy ni Pablo ang naplano niya na palakasin or balikan at kumustahin yung mga lugar na nabahagi na or sabi natin mga synagogue na nabahagian nila sa salita tungkol sa Misaya. At sinama nga niya dito si Silas at si Bernabe ay sinama si Marcos, punta po sila sa Cyprus. O, yun po ang istorya nilang dalawa. Pero kung ating mapapansin dito, kahit po sila ay nagkahiwalay, wala namang nasabi na magkahiwalay po ang kanilang pagtuturo. So mayroon paghihiwalay sila dahil po sa may gustong isama at hindi naman gusto ni Pablo. So yun po ang nasusulat tungkol sa kanilang paghihiwalay. Wala namang naitala dito na hindi po sila nagkasundo sa prinsipyo at pangangaral. So mayroon lang tao na gustong isama itong si Silas, si Bernabe, ayaw naman ni Pablo. Yun po ang naging ano nila at na sila'y tuluyang naghiwalay. So mayroon po kayong tanong, kung may dadagdag. Para po sa akin bro, naunawaan naman po, maliwanag po yung pagpapahayag niyo po. Mga kapatid, may gusto po ba kayong idagdag? Roger, Hello po. Wala naman po, maliwanag. tsaka meron, Salamat. ikaw Ikaw na po po bro, sa verse 16 bro. Bro, mulakaw na ko bro. Na mo Karon ako kabantay nimo daw, o kabantay nimo na day ka diha. na may maning maminaw ta bro. Mas maganda yung nakikinig ba. Lakaw ka na kay lakaw. So si may Bro Nick klase, na po. bro. Oo. Bro Nick. Aalis muna ako mga kapatid. Tamang-tama po na ano ba? To ano na pala? Anong oras na? To Alas 20. 2:20 na bro. Oo. Ang klase ko kasi alas 3. Sige Magmumotor. sige. Sige bro. Sige, be-bless po sa lahat. Sige. Exit lang Ingat, muna. bro. Salamat. Si Bro Nick. Nandito si Bro Nick. Bro Nick Ankaye. Ikaw na po Bro Nick. Magbasa. Tapos paliwanag na rin ang yung nakitang idea dito. Bro Nick. Inkidi ba? Inkidi. Di man matingog oh.
Hello, bro. Sila yung lucky diri. Wala yung lucky sa. Dayon ta. Padayon tamang igsuon. Tuloy na bro. I'm home na. Okay. Si Bro Nick di matingog, Bro Nick. Okay, chapter 16, verse 1 hanggang verse 5. Nagpunta rin si Pablo sa Debre at Lestra. Naroroon si Timoteo na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang manampalatayang Hudyo at ang kanyang ama na may isang Grego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Lestra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin ay ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ang mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang anib ng bawat iglesia at araw-araw na daragdagan ang bilang ng mga alagad. So nandito po si Pablo sa Debre at may isang taong nagngangalang Timoteo at ay isang Grego at Hudyo. So ang nangyari, isinama itong si Timoteo at tinuli ni Pablo lang-alang sa mga Hudyo dahil bawal po na yung Hudyo ay yung hindi Hudyo kikipag-isa doon sa sama-sama ba? Kuyog-kuyog, makipaghalubelo. Kaya tinuli ni Pablo itong si Timoteo. Siya, kung ating titingnan, siya mismo siguro ang nagtuli. Kasi alam ng lahat na siya ay tatay niya ay isang Grego. So tinuli niya. At sa kanilang pagpapatuloy, doon sa mga sinagog na kanilang dinadaanan, ipinapakita nila yung sulat ng mga apostol mula sa Jerusalem tungkol sa pag-anib ng mga hindi Hudyo or sabihin natin hintil sa pananampalataya. At araw-araw, nadaragdagan ang bilang ng mga alagad. Nung narinig po ito ng mga hintil doon, sila po ay masigasig na nananampalataya at patuloy po silang dumadami. Tanong, may tanong po. Okay. Wala. Wala po, bro. Wala bro. Okay, verse 6, chapter 16 hanggang verse 10. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bitanya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Misaya. Kaya't dumaan sila ng Misia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaki na taga Macedonia ang nakatayo at nakiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami ay tinatawag ng Elohim
upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So, nung matapos po yung ano nila doon sa Dibre, sama nila si Timoteo, sila po ay magpapatuloy na at nagparamdam po sa kanila ang banal na espiritu at sila po ay hindi pinayagang pumasok sa Asia. Kaya dumaan po sila sa Mysia, nagpunta sa Troas. At nung sila ay nandoon ay nanaginip po itong si Pablo. Mayroong isang tao doon sa Macedonia. Kaya sila po ay nagmadali na pumunta doon dahil sila po ay nakatiyak na doon inutusan sila ng Elohim o tinawag sila ng Elohim upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So verse 11, mula sa Troas tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samothracia at kinabukasay ni Apolis. Mula naman roon nagpunta kami sa Pilipos sa isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod ng dakong iyon ng Macedonia. Nananatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga. Lumabas kami sa lungsod at napunta sa tabing ilog sa pag-akalang doon ay may nagtipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Elohim na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mga mamahaling tilang kulay ube. Binuksan ng Yahawa ang kanyang isip at kanyang pinaniniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturing po ninyo ang akong tunay na lingkod, ang Elohim, ang Yahawa doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. So, punta na sila Pablo doon at nung sila ay nakapunta roon, ang hinahanap nila ay pinuntahan nila yung tabing ilog sa pag-akala nila na mayroong sinaguga. So kung ating mapapansin, ang pinupuntahan nilang lugar hindi pa mga Messianic pero naghahanap sila ng mga mananampalatayang nagtora, which is yung tinatawag na mga grupo ng Pariseo, ng mga Hudyo. At yun ang kanilang ikinokorek na kasi kukunti na lang yung kukunti na lang yung kulang. So ang nangyari, hindi po bumubuo ang mga apostol ng ibang grupo, kundi kung ano yung grupo na nadatna ng Misaya, yun ay ang kinoreksyonan at pinagpatuloy. Yun ang ating nakikita. So napunta sila sa bahay ni Lydia at inanyahan sila na doon muna. So, si Lydia ay isang negosyante ng mga tela na kulay ube. So, mayroon po ba kayong nakikita ditong dapat nating or na makunan ng mas malawak na aral? Go ahead po kung mayroon po. Wala po? Klaro. Wala po, Bro Erwin, klaro. Tuloy po tayo. Isang araw nang kami pumunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya ay nakakapanghula dahil sa sinasapian siya ng masamang espiritu.
Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan niya kami ni na Pablo at sumigaw ng ganito, ang taong ito ay naglilingkod ng kataas-taasang iluhim. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Yun ang sinasabi ng isang bata na napasukan, napusis ng masamang espiritu. Pero ang sinasabi ay totoo. At ito siya ay nanghuhula. So, mayroon tayong makukuhang aral dito. Verse 18. Marami ng araw na ginagawa niya iyon. Kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inutos ko sa iyo sa pangalan ni Messiah Yahawasyai. Lumabas ka sa babaeng iyan. At doon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinangkakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga makapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinunot ng lungsod at pinarangalan ng ganito. Nangungulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan ng nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban nila ng mga tao at pinahubaran ng mga pinuno at ipinapahagupit. Pagkatapos ang pasin ng paulit-ulit, sila'y ibinilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kalooban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So, nung nainis na si Pablo sa kakasigaw ng batang nasapian ng masamang espiritu, pero yung sinasabi hindi naman masama. Nirebuke ni Pablo ang masamang espiritu na nasa bata at nung nirebuke niya sa pangalan ng Messiah, umalis yun. Nung umalis yun, ang amo nun ay nagalit dahil nawala na yung kanilang pinagkakakitaan. At nangyari, sila po ay pinagplanuhan na anuhan sila dahil nagalit nga at sila ay kinaladkad at iniharap sa mga makapangyarihan at sila po ay gibutang-butangan. Pinaparatangan po sila na sila ay nagtuturo ng mga kaugalian na labag sa mga Romano. Kaya sila po ay pinapahagupit. Pinabunalan po sila, pinapahagupit po sila. Silang dalawa ni Silas, pinatanggalan po sila ng damit, pinahubad po sila at pinapahagupit. Yung sitwasyon. At ang ating mapapansin dito, kung natin ang aral, hindi lahat ng nanghuhula ay galing sa, kahit pa totoo yung nahula, hindi ibig sabihin yan ay mula, yan ay spirit na ng Elohim. So dito po, ito po yung nakukuha nating aral na hindi lahat ng nakakahula ay spirit na ng Elohim. Ang tanging palatandaan ay gumagawa sa kautusan. Yun po ang palatandaan na yan ay lingkod or mula sa Elohim. So tuloy tayo. Nang magkahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang mga bilanggo. Walang ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga katanikala ng lahat ng mga bilanggo. Nagising ang bantay nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bumukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. So, yun po. Dahil po sa desperado na yung bantay, kala niya wala na yung mga bilanggo ron dahil lumindol po ng malakas nung umawit po sina Pablo at Silas ng mga himno sa kalahating gabi sa bilangguan, lumindol ng malakas at nabukas ang mga pintuan at nakalag yung mga talikana. At
nung nakita ito ng gwardiya, na ano po yung gwardiya, naratil ba? Tapos, esperado na siya, ba siya yung papatayin, nunot niya yung tabak niya, tapos pagpakamatay sana siya. Ngunit sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. So, yun po. So, walang nagtangkang umalis sa mga bilanggo. Verse 29, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig nang nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yun na po ang mission ni Pablo. Kasi kung maalala natin sa next, sa nagdaang chapter, nagdaang ano po nito sa nabasa natin kanina, mayroon pong pinapamanhik ang banal na espiritu na sila ay papuntahin dito. Ngunit, ang pinapuntahan pala sa kanya is yung Gilgard. So, kailangan, kaya yung bad spirit na sunod-sunod sa kanya na itong taong to ay sinugo ng Elohim para kayo ay ituturo niya sa inyo na kayo ay maliligtas. Nung sinaway niya yon, ang bad spirit na yon, yun na pala ang kapamaraanan upang sila ay makapasok doon sa taong jail guard na nasa loob ng bilangguan nang maipakita, nang maiparating sa Elohim ang kaniyang pamamaraan doon sa jail guard sa pamamagitan ni Pablo. Ngunit napakasakit po yung pamamaraan dahil sila po ay napalo, sina Bernabe. At kung titingnan din natin kung ano din yung tinatanim, yun din ang aanihin. Alam po natin na si Pablo ay isang taga-usig po, kaya nung siya po ay nagpagamit na sa Elohim, kung ano po yung nagawa niya noon, hindi ibig sabihin dahil ngayon ay naano na siya, ay hindi na niya pagbabayaran, hindi na niya daranasin. Dinaranas talaga niya yung consequence. Yun yung ano sa akin. So verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Misaya Yahawashai at maligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. So kung nung nagtanong si Gilgard, sabi niya, anong gagawin ko para po ako'y maligtas? Yun na ang sagot, sumampalataya ka sa Misaya Yahawashai at ikaw ay maligtas. So, kung tingnan po natin yung verse 1 ng chapter 15, ang kaligtasan po doon na itinuturo ay makakamit sa pamagitan ng tuli. Ngunit ang itinuturo po dito, dahil nagtanong po ito ang sinasabi po dito ng mga apostol, nung nagtanong po ang jail guard, ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Misaya Yahawashai. At maligtas din ang buong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at ang lahat ng nasa kanyang bahay at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon ay hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Yun. Pati ang buo niyang sambahayan. O yan na nga, natutupad yung sinasabi ni Pablo na pati yung buong sambahayan mo maliligtas. Verse 34, pagkatapos sila ay inisinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayanan sapagkat sila ay nakakilala sa Elohim. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ang nangungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. So, dito natin makikita na yung pagpasok ni Pablo at Silas doon sa bilangguan, yun po ay dahil po mayroon po silang ililigtas doon na soul, yung jail guard at ang buong sambahayan. So, kung matapos po na isagawa, tumanggap na sa katotohanan yung jail guard, yung buong pamamahay niya, inabukasan, ng release order ang mga pinuno ng bayan at sinabihan sila ay umalis ng mapayapa dahil madali lang naman i-twist ng Elohim ang puso ng tao gaya ng ginawa niya kay Paraon. So yun ang nangyari sa kanila ni Silas at nagpatuloy po sila. Verse 35. Kinaumagahan, verse 37. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinapahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nililitis, gayon kami ay mga mamamayang Romano. At gayon ay palihim nila kaming palayain, hindi maaari.
sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinapaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mga mamamayang Romano. So dito rin yung patuloy po tayo 39. Kaya't sila ay pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbili na nila ang mga kapatid na magpakatatag at sa pananampalataya. So, yun na. Nung papalayain na si Pablo, sabi niya, hindi maaari. Yung maaari pala, pinapahagupit kami, malihim yung kaming papalayain. Natakot ang mga dahil sila ay mga Romano citizen. At ito yung naging basihan din ng mga anti-Pablo na si Pablo daw ay isang Romano. No, hindi. Klarado naman na isang ay iba po yung Roman by blood at iba yung Roman citizen. Alam po natin yan. Pero binaluktot ng mga baluktot ang utak dahil sa may gusto silang ipapasok na kanilang aral. So dito po nakita natin yung misyon ni Pablo, kung paano ito na isagawa, plano ng Elohim. Napakaano po ang buhay ni Pablo bilang apostol. So kung may karon po kayong idadagdag, itatanong, go ahead po. Sis Encar, may dadagdag ka sis. Ako sis Ann, Louie, may Go ipa-clear ahead ako. sis. Okay. Louie, yung tungkol sa yung sabi mo, sabi dyan sa scripture na, yung mananampalataya ka ba, tapos, di ba tapos sinabi niya na buong sambahayan na ang nasisave. Paano yun sa atin ngayon? Ibig sabihin ba, sa akin, example sa akin, ako lang sa pamilya ko, sa sambahayan ko, ako lang yung tumatanggap, ako lang yung mananampalataya. Ibig sabihin ba, Bro Rowie, pati kasama, maano na rin yung pamilya ko, kahit hindi sila tumatanggap or hindi pa sila mananampalataya? Kumbaga, save na rin ba sila kasi mananampalataya ako? Ganun ba yun, Bro Louie, sa pagkaintindi? Bro, nakamute ka. May idadagdag po kayo? Ulitin mo sis, hindi yata narinig ni Bro Rowie. Ay, tanong na. Sorry sis, uminom ako ng tubig. Okay lang. Okay lang, Bro Rowie. Yung ipa-clear ko sana sa iyo, bro, yung about sa pananampalataya ba ni yung nasa scripture na basa ngayon na nanampalataya siya tapos kasama na kumbaga na-appeal na ang tanan sambahayan. Yung ipaano ko is yung kagaya sa akin sitwasyon, ako lang ang mananampalataya sa amin. Ibig sabihin din ba, Bro Louie, na ma-save na yung family ko, yung buong sambahayan ko? Kasi on behalf of me, kasi ako mananampalataya. Applicable ba yan ngayon sa ating generation? Okay. Ganito sis ganito yun eh. Ang sinabihan po nun ay angel guard. Angel guard ang sinabihan po nun. Kaya hindi po pwedeng na lahatin po natin na pagka-save po tayo, expect po tayo na buong
Yeah. buong angka Ano, natin. Kasi ano ang specific po yun na sinabi doon sa jail guard, nung sinabi sa kanya ni Pablo na, anong sinabi niya ni Pablo na, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Sumagot po si Pablo na manampalataya ka sa Misaya at pati buong pamamahay mo maliligtas. Dahil kung mapapansin natin, mayroon pong pangitain si Pablo bago po sila nagpunta roon, at ang lugar na yun po, at ang taong yun ang nasa pangitain. Assessment ko to, yun ang nasa pangitain ni Pablo, na posibleng alam ni Pablo na yun ang taong yun, at posibleng alam niya na pati yung buong pamamahay nun ang pinapapuntahan ni Misaya or ng banal na espiritu na pinapuntahan sa kanila. Nakuha mo ko, sis? Nasubaybayan mo kanina? Sis, Okay, kumbaga. Oo, opo, Bro Rawi. So, kumbaga, pero hindi din natin maano si ang aba na may favoritism siya, ganun. Kasi kung hindi. totoo, Ganito yan. Ano na yun eh. Ni-reveal na yun kay Pablo na yun ang mangyayari. Kasi nakita na niya, pangitain niya yun, na papuntahan sa kanya. May isang tao na papuntahan sa kanya. Yun na nga, pinuntahan nila doon. At yun, doon pala sa loob ng bilangguan. kumbaga yun yung mission niya. Kaya Oo, siya mission niya isinugo yun doon sa lugar na yun. Okay. Pero yung sinabi niyang pati buong pamamahay, Oo. nag-ano yung jail guard na anong gagawin ko para makamit ko ang kaligtasan? Sumagot si Pablo kaagad. Based na yon sa kanyang, para sa akin to, based na yon yung pagsagot niya, base na yon sa ang pangitain niya ba na maliligtas pati buong pamamahay mo. Yun po yun. Pero hindi po ibig sabihin na kung ikaw ay maliligtas o ikaw ay tatanggap standard na pati buong pamamahay mo maliligtas na rin. Hindi. Okay. Nakuha mo ako, sis? Salamat. Opo. Pero pwedeng mangyari. Opo. Okay. Pwedeng So, mangyari. talaga yung dapat, Pero baka yun na ang iniwasan ko dito, na baka yun na ang dahil naligtas ako, maligtas din buong pamamahay ko. Ihingi natin. Hindi pwedeng dahil yun ay sabi ni Pablo. Yung tiningnan ko yung anggulo na yun. Dahil posibleng yun pagkasagot ni Pablo, base po yun sa kanyang pangitain. Okay. Kaya't nasagot niya ng ganon. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng nasa pamamahay natin ay maliligtas, dahil yung balikan natin yung workshop natin, yung sabi na kung yung magulang ay kumakain ng maasim na ubas, siyang mangingilo. Mukaon siyang aslom, siya ay mangiluhan siyang ngipon. Bot pasabot, kaysa to nagbuhat og sala, mo'y mamatay. Kahit pa kamag-anak mo yan, kung gagawa talaga siya ng kasalanan, hindi siya tatanggap sa Torah, siya talaga ang mananagot. Siya ang gumagawa ng sariling hukom sa kanya, base sa kanyang mga kagagawan. Amen. Salamat, Bro Rowie. Yun lang, Malinaw? kiniklear ko lang. Yes po. Okay na. Salamat. Opo, okay na, Bro Rowie. Salamat. Sige. Kamo, okay mo na, basit na mo ikapuno, na mo ikatubag. Kung baka yung mga ibang mga kapatiran natin na nandito, baka may idea po sila doon sa tungkol sa tanong mo. Pwede po kayo magsagot, pwede po kayo magbigay din ng inyong opinion tungkol sa tanong ni Sis Kat. Malinaw po. Ako bro, ganun din ang nakita ko dyan sa ano na yan. Dyan sa sa topic na yan. Parang siya, alam na ng aba kung ano ang puso ng sambahayan na yun, nung jail guard.
So, kaya ganun yung nasabi ni Pablo. Kumbaga na-reveal na sa kanya in advance ba? Yung iba, baka, ano po, meron pong kayong ibang, huwag kayong mahiya para ano po natin. Sis Encar, dagdag ka sis. Hello po. Go ahead sis. Tungkol po doon sa tungkol po doon sa ah, pananampalataya na sinabi na maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang nasa isip ko, yung sabi ni Sis Lulu ba yun? Sis Lulu? Pag ang sarili niya ay naligtas na, it's her responsibility na ipamahagi din sa kanyang pamilya kung paano siya naligtas. Siyempre, ayaw ba niya na maligtas din yung sambahayan niya? Kailangan i-share din niya kung paano siya naligtas. Dahil iyon ay isang responsibilidad bilang isang mananampalataya na tumanggap na kay King Messiah. At kailangan niyang ipahayag din sa kanyang pamilya para sa buong pamilya niya, kailangan ma-save din sila. Dahil kagaya ko, pag halimbawang ako ay na-save na, kailangan i-share ko kung paano ako na-save. Kailangan kong i-save din sila. Kailangan kong i-share kung paano ma-save. Ganun po ang aking ma-share po. Thank you. Thank you, sis. Yes, yes, sis. Salamat sis. Sino pa po may gustong tanong o dagdag? Sis Joanne. Yes, sis. Ay, magandang hapon. Sa akin nakikita sa sitwasyon ng jail guard ay bakit nakasabi si Pablo na ang buong pamilya mo maliligtas. Kasi nakikita na 'yun sa vision ni ni Pablo na yung isang tao na 'yan at saka yung buong pamilya. Ay sa akin nakikita ko na itong jail guard na 'to, nakikita na siya ng Aba ang heart nila at kasama yung buong pamilya. Parang si Cornelius ba na alam ng Aba ang heart niya, na gusto niya na kung paano makasunod sa Elohim ng mga Israelite siguro. So sila mismo siguro nag-desire at nakita ng Aba na gusto nila maligtas. At syempre si Aba naman, alam naman kung ano ang heart ng tao, kagaya ni Cornelius. So ito, siguro, nakaabot kay Aba ang kanilang desire, ang puso nila, na may kung ano ang gagawin nila at sana may ipadala siguro ang Aba. Yan siguro yung desire nila, yung buong pamilya niya. Kaya yun, nagka-connect doon kay Pablo through vision na yun pala yung jail guard.
At yan siguro nakasabi yon si Pablo na ikaw at ang iyong buong pamamahay ay maliligtas. Because sila mismo unang nag-action ba, sila mismo una nag-desire, naghanap ng salvation sa kanilang buhay. Kaya yon pinadalhan sila. At sa atin naman ngayon, sa ating sitwasyon, kung i-relate natin, tama yung sabi ng sister kanina na kung tayo na yung nakatanggap ng salvation, we are the light. And at iyang light na yan, dapat ipakita sa ating buong bahay. Hindi lang yung light na ilagay natin sa ilalim ng table, dapat ipakita sa ating buong bahay. Kung ikaw ang light, ikaw ang nag-iisang light, dapat makita ng lahat at malinawagan sila. Hindi lang po sa salita, kundi sa action mo, sa lifestyle mo araw-araw. Kasi isang bahay kayo eh. So yung ugali mo, yung mong action, yan na ang pinaka the best nga mag-share sang light na tanggap mo, sang salvation, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Yan lang po, sis. Salamat, sis. Sino pa po gustong magdagdag? Sis Lan, may dadagdag ka, sis? Sis, wala na. Pero doon lang sa usaping kaligtasan, yun nga, bilang mananampalataya, talagang nakikita ng Elohim yung mga puso natin. At saka yung kagustuhan nating makasunod. Kaya tayo napipili ng Ama para makita yung liwanag na yon. Yun lang po, sis. Thank you po. Salamat po. Sis Vero, may dadagdag ka, sis? Sis Veronica. Ay, good afternoon, sis. Good afternoon, Sa sis. lahat, ang sa akin lang, yun na nga yun, pagka yung pinaka the best ba natin na gawin na alam na natin yung katotohanan, tapos yung dapat i-share natin sa pamilya natin at magiging model ba tayo na talagang nakikita nila na iba na tayo sa dati kasi doon nila makikita na talagang totoong pananampalataya ang nasa Torah kasi nakikita nila sa gawa natin kahit sa lahat, sa pananalita, sa ugali natin, tapos yung even sa pananamit, di ba? Dapat ganun magiging model tayo sa ating mga unahin natin sa sa ating pamamahay para sila una makapansin bago yung sa outside na mga tao. Ayan lang po. Salamat. Salamat, sis. Sino pa po may gustong magdagdag? Sis Kat. May share ka, sis? Para po sa akin, nasa sa atin na po kung paano natin ulalawakin yung ating natutunan dito sa tulad ko. Ako rin bagong natututo din dito sa pag-aaral na. Mahirap sa ngayon, nahirapan pa rin ako share. Isa pa rin ako. Pero minsan nakakagawa pa rin ako ng, halimbawa, mag-share ako sa aking ina na until now, meron naniniwala pa rin siya sa kanyang
evangelism dun until no kasi Catholic pa rin siya. But kasi mahirap na rin pag-continue yung paniniwala niya. Pero if we're trying to not push them, but makikita din naman niya na yung paniniwala ko parang nagbago. Na tinatry kong i-explain sa kanya kung ano yung mga natututunan ko. So, trying to be kahit sa maliit na paraan, at least nakikita niya na may pagbabago sa akin. Dahil sa totoo lang noon, never ako nagbukas ng Biblia. Never nagbukas ng Biblia. Pero at least ngayon, nakikita niya na may pagbabago. Yun lamang po. Salamat. Salamat, sis. Si Sis May yatang andito eh. Kasi umalis si Bro Jay. May dadagdag ka, sis? Wala naman sis, malinaw naman. Okay, sis. Sis Dailin, may dadagdag ka, sis? Wala na po sis. Okay na po, naintindihan na. Okay, sis. Sis Daisy. Thank you. For me, kasi ako ay single mom. So, siguro is my opportunity to ituro sa baby ko kung ano yung natututunan ko ngayon. Kasi para in the future na need niya ng matuto or I mean, ano ba? Kailangan niya ng matuto kahit bata pa siya para malaman niya na kung ano yung mga bawal and pagsunod, lalo na kailangan niyang matuto sa pagsunod sa kautusan ni Aba. So, yun. And I need to share it to my family kasi the most important is the family, di ba? And then friends and relatives. Kung gusto din naman nilang magikinig kasi hindi naman natin hindi natin sila mapipilit kung ayaw nila or gusto nila, yung gusto lang. So yun, siguro yung pag nag-share tayo is yung hinahinay lang, like sharing ng paunti-unti hanggang sa ma-realize nila na ito yung tamang pagsamba, and then para makilala din nila si Aba. Yun lang. Try lang. Thank you mga kapatid. Salamat, sis. And yun, never give up, always stress to Aba. Yada. Thank you, sis. Sino pa po may gusto? Sino pa po may gustong magdagdag? Sige, ako na lang magdagdag. Ayaw nila magdagdag. Bro, ang nakita ko dito sa mga ang nakita ko dito sa kabuuan ng 15 and 16, alam ng Aba kung ano yung puso ng bawat isa. So, ang isang tao kapag seeker ka, katulad nitong jail guard, alam ni Aba na ito'y isang seeker. Kaya, ginamit niya sila ni Pablo at saka yung isa niyang kasama, ginamit niya sila para puntahan itong taong ito. So kumbaga, dumaan sila sa mga pagsubok, dumaan sila sa mga hindi madali yung pagpunta doon sa jail guard na yun. Kaya kung i-apply natin sa natin ngayon, sa kapanahunan natin,
ang ang ano dito, ang pinaka-lesson na bilang isang mananampalataya or bilang isang ano tao, kung tunay ang iyong pagsisikba, tunay ang iyong paghahanap sa Aba, sa iyong puso, yan ay talagang gagawa at gagawa ang Aba upang ikaw ay gisingin. Ito ay isang kumbaga nangyari sa ating lahat ito mga kapatid. Nung naka-OHC pa tayo, 'di ba? Akala natin yun na talaga ang tunay. Pero ito'y yung sa aming karanasan, ito kami dito sa Canada. Isang araw sama-sama kaming nag-pray at naikwento na yata namin ito, pero ito ay patotoo talaga na sama-sama kaming nag-pray, kaming mga dito, at hinihiling talaga namin sa Aba ng taos-puso na pag-iyak. Hiniling namin na talagang kung nasa katotohanan kami, mananatili kami doon. Actually, that time, hindi pa nga dapat kami lalabas at alam ni Bro Rowie yan, dahil padalas kaming nag-usap noon. Pero, dahil sa kahilingan namin at kagustuhan namin na ituro sa amin, kumbaga talagang yung taos-puso yung aming pagpipray sa Aba. At kahit na ayaw pa namin doon lumabas, ang Aba na mismo ang siyang nagpakita sa amin at ang gumawa ng paraan para kami ay maialis doon. At alam ko sa ating lahat na nandirito, lahat naman tayo ay galing doon. Alam ko, yun din ang naranasan ninyo. Nakita ninyo kung ano talaga ang katotohanan. So, yun, napaka ng Aba, marami siyang gagamiting tao. At sa namin, sa case namin, ginamit talaga yung isa naming kasamahan para mamulat kami at mailayo doon para sa kaligtasan naming lahat or kaligtasan namin magkakasama. So, yeah, napaka ng Aba. Kung ano man yung mga, hindi natin alam kung ano yung plano niya. Kaya kung ano man yung mga naranasan natin ngayon, yun ay alam nating may pinaplano siya. Lalo na sa buhay mo, Bro Rowie. Maraming salamat po. Ledasis. Bro Rowie. Hello po, sis. Mukhang wala naman na pong itatanong yung mga kapatid natin. So, pwede na po siguro tayong mag-closing prayer. Sige po. Nalangin po tayo. Dakilang Elohim, pagpalang malahayam sa aming mga ninuno. Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Siya ay Aba, Todaraba. Siya ay Yiri. Aba. Salamat po ng marami. Ikaw po ay nagpatubay sa amin. Salamat po sa biyaya mo sa amin. At salamat sa oportunidad na ibinigay mo sa amin kahit kami nagkakatipon at kami po ay sabay-sabay na nag-aral sa iyong salita, sa mga salita. At salamat po sa kalakasan na pinaramdam mo sa amin sa pamagitan ng pagkatuklas namin sa mga pakaintindi sa iyong salita at sa mga ginagawa ng mga apostol na mga tinawag mo noon upang ihayag ang iyong salita. Salamat po ng marami, Aba, at nakakakita ka po ng aming mga puso, ng aming mga
mga damdamin upang kami po ay gabayan mo at nakita mo po ang aming pagkukulang. Kaya iniling po namin na gabayan mo ang bawat isa at tulungan mo po kami na survive sa mga dadaanan pa naming mga sitwasyon sa aming pagpapatuloy. Lahat ng ito, Aba, ay aming inaasa sa iyo at nihiling namin ang katagumpayan sa nag-iisang dakilang banal na pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. 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 Maraming salamat, bro. Salamat. Sis Ann. Salamat mga kapatid. Salamat po. Sis Oy, Ann. salamat sa lahat. Sis. Sorry, hindi ko na ano yung ano ba? Anong chapter na tayo sa sunod, sis? 17:18 na, sis. 17. At tapos yung schedule, sis, ganito na rin. Ano na Oo, to? Fix ganito na tong na. ganitong. Okay. Oo. Mga kapatid, ganitong oras na tayo, ha? Maka-attend ako. Thank you. Salamat, sis. Bye-bye po. Salamat po. Bye-bye. Good night. Good night, everyone. Shalom sa lahat. Good night. Shalom. Thank you. Salamat, bro. Bro, Sige, thank you salamat po. sa lahat. Thank you. Salamat. Salamat. We bless everyone. Be blessed. Bye. Bye.